kukunin natin ngayon no, yung ating inahin na naglilimlim dahil napipisa na yung kanyang mga itlog no. So ang inahin na ito ay naglilimlim siya no nang hindi niya itlog dahil ang mga itlog na nilimliman niya ay itlog ng mga pabo. So kukunin natin ngayon no. Dahil kahapon nakita natin na napipisa na yung kanyang mga itlog. So ngayon tingnan natin kung napipisa ba lahat. Nandito yung inahin natin no, na itlog ng pabo yung kanyang nilimliman. So kukunin natin ito ngayon para ilagay natin no, sa ating brooding pen. So tingnan natin kung ilang piraso na ba ito. Ayan. So no, may dalawa tayo. So ito no yung mga itlog niya. So may isang itlog na hindi pa napipisa. Pero tingnan natin no yung kanyang kung may laman ba siya. So ito ay ito no ay namamatay yung kanyang similya. So yan no. Walang sisiw sa loob. So meron tayong ito. Ilan to? So 4 no na sisiw. Oh, meron pang isa. So bali 5 sisiw ng pabo yung nakuha natin. So ito no yung sisiw ng pabo. So 5 piraso, may 3 puti at saka yung 2 brown. Ang pabo kasi natin no ay ayaw maglimlim sa ginawa nating paitlogan. Kaya dito natin pinalilimliman no yung kanyang itlog sa ating mga manok. So yan, ilipat na natin ito. So dito natin ilagay no yung ating sisiw ng pabo dahil since wala tayong ibang paglalagyan, kaya isama na natin sila no dito sa mga sisiw natin. So ito sila. Sama natin ito dito no. So yan. Yan yung mga sisiw. So bali 5 piraso no ng sisiw ng pabo yung nakuha natin. Bali 10 sana ito pero pag-handling natin ay yung 6 lang yung may laman, tapos ngayon ay 5 lang yung napipisa no dahil namatay yung similya noong isang itlog. Ang pabo ay nasa 27 days siya no, mahahat. So 21 days yung ating manok, kaya 6 na araw yung kanyang agwat. So ayan yung mga sisiw natin. So ito na no yung ating mga sili after 1 week nung na-transplant natin sila dito sa ating taniman no. So ito na sila. So maganda na yung kanilang tubo. Kung napapansin nyo ay green na no yung kanilang mga dahon. So mayroong iba dito na katulad nito no. Yung kanyang dahon ay may mga insekto na dumadapo. Since meron tayong namataan na mga insekto ay dapat natin na unahan natin para hindi no mapuruhan yung mga pananim natin. Dahil kung hayaan na natin ay baka masira lang no yung mga pananim natin. So kagaya nito no, kung napansin nyo ay may mga langgam na sa paligid kaya nabali no yung kanyang puno. So ito sayang yung kanyang puno dahil nabali. Mayroon pa naman sanang nag-sprout na no na mga sanga-sanga niya. So ito bigyan natin sila no, mag-apply tayo nito ng insecticide para hindi na no lumala dahil baka madisgrasya pa no yung mga pananim natin. So kagaya nito no, meron na tayong nakitang signs na ginagapangan na siya no ng mga langgam dahil may langgam na tayong nakita, tapos meron pang mga lupa no sa ilalim ng kanyang dahon. So ito ay kailangan natin no na magbigay tayo dito ng insecticide para tuloy-tuloy no yung kanilang paglaki. Dahil pag ito no ay infected na ay babagal yung kanyang paglaki. So dapat unahan natin no yung mga insekto dahil sila yung mapapabagal sa paglaki ng ating mga pananim. So ito no, mag-apply tayo ngayon para maiwasan natin yung mga ganitong pangyayari sa ating mga pananim. So ito no yung gagamitin natin na pang-spray sa ating pananim na sili no against
mga insects at saka mga diseases ng ating mga sili. So ito ay composed no ng tatlong chemicals. Mayroon dito insecticide, pesticides at saka fungicide. Ito ay pananggano para hindi magkasakit yung ating pananim bago mahuli yung lahat, no? Para hindi mauwi sa wala no yung pag tatanim natin ng mga sili. So ito ay dito na natin ilagay no sa ating sprayer para i-spray natin. So wala tayong i-endorse na chemicals dito no. So kung meron kayong mga pananim diyan, kayo na bahala kung anong brand ng mga insecticide, pesticide yung mga gagamitin niyo. So ayan no, mag-spray na tayo sa ating pananim masili ng ating chemicals no. So ito ay panangga natin para sa mga insects at saka mga diseases ng ating mga pananim. Sa ganitong ilagyasin ng mga sili ay napaka soft no ng kanilang stem, kaya pag kinagat ito ng langgam ay madali lang siyang mabali. Kaya mayroon na naputol no na stem ng ating sili. So kailangan natin ito i-apply no ng chemicals nang sa ganun ay maiwasan natin no na dadami pa yung puruhan ng ating sili. Sayang din naman kasi pag hinahayaan lang natin no. Ang pagtatanim natin ngayon no ay talagang suntok sa buwan ito dahil sa March na ngayon at ito na yung buwan no kung saan magsisimula na yung summer season. Since nasa upland tayo nagtatanim ay ang problema natin dito ay yung supply ng tubig. Dahil kunti lang yung naipon natin no, na tubig noong umulan. Kasi yung isang catch basin natin ng tubig ay mayroon siyang butas kaya naubos yung ating tubig na naipon dati no. So ngayon ang tubig na meron tayo ay ito na lang ating drum. So hindi pa siya puno, nasa mga kalahati lang. So sana no ay umulan kahit sa isang linggo ay may umuulan na isang beses lang ay okay na no. Para makapag-ipon tayo ng tubig dito. Ganito sa pagtatanim no, dapat paunahan lang tayo dahil pag tayo ang naunahan ng mga insekto at ng mga sakit ng ating mga pananim ay talagang wala tayong ma-harvest no.